sa lahat po mga naranasan ng paghihirap sa buhay, ako po ay nagpapasalamat dahil lahat po ay nalalagpasan at nakakaraos ng yun lang po. Okay, thank you po. Ang buhay, nakakaraos po kami sa araw-araw. Kahit sabihin niyo po na walang regular na trabaho, pero kahit pa paano, nakakaraos po kami sa araw-araw. Yun lang po yung pinapasalamat ko. Yun po. Thank you. Within this week, last few days na talagang masakit din po sa damdamin kasi po marami nga pong hinanakitan, and minsan para na rin po ako yung parang nawawala na rin po ako ng yung nawawala na rin po ako ng pangyayari na nakitan. Siguro, sa ganyan po, talagang idinadalang po tayo ng Panginoon kung paano po tayo sa Kanya talagang lalo pang mapalaki. Kumbaga sa ginto, talagang dinadalang po tayo kung paano talaga po tayo maging ginto sa pananalig niya. Yun lang po. Salamat po, Panginoon. Gumanon naman, pero merong nakadagan sa kanyang mabigat, tapos masakit yung paa, nangangatay. Nagsimba po kami, inasal ko po siya sa Nazareno, sa San Domingo, tsaka kay Santa Marta po. Paglabas niya po ng simbahan, nawala na yung sakit na nararamdaman niya. So, nakapasok na po siya sa school kanina. May mga instrumento po yung doktor, yung mga gagamot, pero higit po ang ating Panginoon ng lumalim sa Kanya. Kaya maraming salamat. Nagiging malakas po talaga tayo. Okay? Nanay Soledad. Kayo ka, Nanay Soledad. Si Nanay Soledad, ilang taon na si Nanay? 88. Yan. Pero ito mo naman, lakas-lakas pa niya. Ganun po talaga. Oo, sabi nga ni Monsignor Jerome, malakas pa talaga si Nanay. No? Thank you po. Talagang andyan po talaga. Kaya yung halimbawa, yung dito po, sa mga kapitbahay ni Ate Yolinda, kung sino po ang willing mag-serve sa inyo po ate, sumama po kayo sa amin sa UCG. Ayan. Andito naman si Ate Yolinda. Kung paano po yung mga sasabihin naman po sa inyo. Okay po? Sino pa po ang pwedeng mag-share? Si Nanay Nancy, yan. Makita po ako, hindi na po ako makabangon. Kaya nagkaroon na po ako pumunta ng simbahan. Pero pag araw po talaga ng Martes, na araw ng mahal dahil ng Santa Marta, ginagawa ko pa rin po yung aking paglulubina at saka paglulosary sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, tulungan niyo naman po ako, mahal na ina. Gusto ko po talagang magbingkod palagi sa inyo. Sabi ko sa Kanya, gusto ko makapaglingkod sa simbahan, sa lalo kong sa inyo. Tulungan niyo po ako. Awa ng Diyos po, kasi kung umiinom ako ng gamot, sinasabayan ko po ito ng parang bendisyon po ba? Nasabi ko, bendisyonan po niyo itong aking mga gamot na ininom at pagalingin niyo po ako. Sabi ko, tulungan po niyo ako na makapaglingkod po sa inyo sa natitirang panahon pa ng aking buhay. Sabi ko, dahil matanda na rin po kasi ako. Bata ka Kaya, pa. awa ng Diyos po, ayan, unti-unti na po akong gumagaling. Nagsisimula na naman po akong gumagaling sa simbahan. Maraming salamat po. Amen. Salamat po. God is good. Thank you, Lord. Maraming salamat at nakadalo po yung aking kumarin, aking mga hipag, kapitbahay ko sa Ticora. Maraming salamat sa mga kasamahan ko sa simbahan na nandito po, lalo-lalo na po sa aming coordinator na si Mamilina Samonte. Ako po, marami na rin biyaya na binigay sa akin si Lord, kaya nagpapasalamat po ako kay Santa Marta, kay Santo Niño, kay Mama Mary, kasi yun ang lagi kong tinatawagan pag may mga problema ako sa buhay. Kaya awa naman ng Diyos,
nandito, kahit maraming pagsubok na dumarating, binibigyan ako ng kalakasan. Basta patuloy lang tayo na maglingkod sa Kanya at humiling kung ano yung gusto natin kasi ibibigay naman po niya sa tamang panahon. Ako may isi-share po ako. Ang i-share ko, kasi kanina nag-pray ako dahil nung 1 into Disko, fiesta ng mga patay, ang ginawa namin, nag-swimming, sinama kami ng mga anak ko. Ngayon, dahil sa gilid ng swimming pool madulas, ngayon dahan-dahan pa ako. Nadulas talaga ako. Siguro, sabi ng mga kaluluwa, ikaw, inuna mo yung ano na yan. Kung malaglagyan, tama na, ganito na lang. Siguro, may nagano sa akin. Tapos, Huwag mo na alisin. dahil kahit pa paano, niligtas pa rin ako Dito na lang ng sa loob. ko. Dahil palagi naman tayo Dito na sa nagdarasal, may nag-ano pa rin sa atin. Delikado. Kahit pa paano nung nadulas Ito, ako, babagsak yan. iningatan ko na hindi ko yung balakang Ayun, may Doon po Hindi ako. ka muna dyan, mamaya na. Eh, syempre, yung lakas na doon. Sabi ko, Lord, Santa Marta, hindi muna ako uupo kasi minsan talaga sa sakit ng tuhod ko, napapaupo ako. Pero ngayon, kahit masakit yung tuhod ko, tuloy-tuloy ako. Nawa pagkatapay, gumaling. Eto, Santa Marta, thank you po. Salamat ako kasi wala na talaga. Totaling pinagaling niya. Ayan lang po, maraming salamat po. Kahit nakailang check-up ako, ang sabi nung doktor sa akin, mag-ipa-slide review yung mga kinuha sa akin doon sa St. Luke's, yung kasi sa St. Luke's ginawa. Nag-review tapos yung nga nung lumabas yung mga resulta, ang sabi, kailangan magpa-PIT-scan ako kasi kailangan daw talaga makita para makausad yung check-up. Kasi hindi raw makausad-usad kung walang PIT-scan. Yun, eh sabi ko, hindi ko po kaya yung PIT-scan kasi ang PGS, mayroon na silang machine pero hindi pa nag-operate. Kaya ang sabi ng doktor sa akin, kasi pinasa ako sa doktor sa oncology, yung ang sabi sa akin, sige, i-recommend kita sa NTTI, doon kita sa NTTI kasi sila doon may PIT-scan. Kung tanungin mo doon kung paano makalibre. Eh pumunta ako sa NTTI, binigay ko yung sulat. Yung nga, binigyan ako ng quotation, binigyan ako ng sulat para sa DSWD, tapos may sulat para sa PCSO. Ang una kong nilakad, DSWD, itala yung quotation na 60,000. Hingi ako ng guarantee letter. Yung pumila ako sa DSWD, binigyan ako ng, bumalik pala ako dahil kulang yung requirements, tapos yung nga, pagbalik ko, binigyan ako ng 30,000 guarantee letter. Kulang pa siya ng 30, kaya sabi ko, saan ka ako kukuha? Wala man akong naisip na mayroon pang isa nga binigay sa akin yung sa PCSO. Yung pumunta ako ng PCSO sa Mandaluyong, hindi pa na sila na bibigyan ng guarantee letter pag sa mga ganong PIT-scan. Ang binibigyan nila yung mga sa public na hospital, yung mga bayarin sa hospital, doon sila nagbibigay, pero online, hindi na sila nung harapan online na daw. Ang sabi sa akin, ang PCSO pala, andun sila ng malasakit, kaya hindi pwede dumiretso sa kanila, kailangan daw dadaan ako ng malasakit. Kaya tinurok sa akin sa PGH kasi government hospital, may malasakit doon ka lumapit. Tama-tama, bumalik ako ng PGH. Nag-operate na yung PIT-scan. Kaya sabi sa akin yung malasakit, ayun, isa na. Kaya pasalamat nga ako kasi nag-start na yung PIT-scan. Kaya sabi sa akin, may white card ka. Sabi ko, mayroon po. Anong letter? D30. Ay, libre ka. Sabi ko, salamat po nga nakalibre ako. Kaya malaking pasalamat po. Kasi may nakasabay ako doon na nagpa-schedule ng PIT-scan, letter C.
30,000 pa ang babayaran niya. Sabi ko, ipasalamat ako kasi hindi 30 yung binigay sa akin ng DSWD. Kaya sabi nung nag-assist, depende pala yan sa interview kung talagang bibigyan ka ng kaya libre. Kaya sabi niya, kahit sa gamot daw, libre daw ako. Kaya sabi ko, malaking pasasalamat ko kasi malaking tulong kasi yung nga, wala akong ito yung trabaho ko. Kaya on call lang kami, tatawagan, kasi lang sa tuman ngayon, talagang wala, hindi kami nakakapasok pa. Kaya malaking tulong sa akin yung white card sa PGH, binigay ng DSWD. Yun pa, malaking pasasalamat ko sa Panginoon, sa Marta, sa Senyor Santo Niño. Doon lang po. Palakpakan po natin si Brother Ren.